이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 이사야 29장 15절로 24절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Isaiah, chapter 29, verses 15 to 24. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. Salitan po nating basahin. 자기 계획을 여호와께 깊이 숨기려 하는 자들은 화 있을진저 그들의 일을 어두운 데에서 행하며 이르기를 누가 우리를 보랴 누가 우리를 알랴 하니 Binabaligtad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumagawa nito, hindi naman ikaw ang humugi sa akin? At masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya, hindi mo alam ang iyong ginagawa? 오리지 아니하여 레바논이 기름진 밭으로 변하지 아니하겠으며 기름진 밭이 숲으로 여겨지지 아니하겠느냐. Sa araw na iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan at mula sa kadiliman makakakita ang mga bulag. 겸손한 자에게 여호와로 말미암아 기쁨이 더하겠고 사람 중 가난한 자가 이스라엘의 거룩하신 이로 말미암아 즐거워하리니 Sapagkat mawawala na ang malupit at mapang-api, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. 그들은 송사로 사람에게 죄를 씌우며 성문에서 판단하는 자를 올무로 잡듯하며 헛된 일로 의인을 억울하게 하느니라. Kaya't ito ang sinasabi ni Yahweh ang tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Wala nang dapat ikahiya o ikatakot man ang bayang ito mula ngayon. 그의 자손은 내 손이 그 가운데에서 행한 것을 볼 때에 내 이름을 거룩하다 하며 야곱의 거룩한 일을 거룩하다 하며 이스라엘의 하나님을 경외할 것이며 Magtatamo ng kaunawaan ang mga napapalayo sa katotohanan at tatanggap ng pangaral ang mga matitigas ang ulo. 아멘. 이 시간은 유다에게 화가 임하는 이유라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At ngayon ay makikita natin ang mensahe natin tatanggapin na may pamagat ang dahilan kung bakit nandun ang pagkapuot ng Diyos sa Huda. 더 쉽게 말하면 우리 기독교인들에게 화가 임하는 이유가 무엇일까 이 말입니다. At ano yung dahilan? Ito rin ay dumating sa atin ng mga mananampalataya. 근데 사실 인간의 모든 문제는 나에게 있어요. Makikita natin na sa bawat tao, andun yung sarili nila. 문제는 수만 가지인데 내가 나의 주인 되어 있으면 수만 가지 문제가 오게 돼 있어요. At kung sila nga ay nasa kalagayan na yun, napakaraming hindi mabilang ng mga problema ang darating. 하나님이 주신 답은 오직 하나입니다. 그리스도 나의 구주로 모시고 그리스도께 집중하면 돼요. Isa lamang ang kasagutan, ito na yung Panginoon si Kristo at dapat sa Kanya lang tayo tumuon. 이때부터 예배가 시작이 되지요. Dito magsisimula ang pagsamba. 근데 이스라엘 백성들은요, 예배를 오래 이제 계속 어릴 적부터 계속 해오던 예배 의식이기 때문에 극히 형식적이었어요. Pero ang bayang Israel, dahil matagal na kanilang sinasagawa ng pagsamba, sila nanatili nilang sa mga gawain ito. 쉽게 말하면요, 여러분 이제 이 이단들이 뭐 14만 4천 운운하고 뭐 휴거가 어쩌고 별 거짓말하는 이단들에게 왜 꼭 예수 믿어야 하냐고 물어보세요. Sa mga bulaang grupo o mga kulto na nagtuturo ng kasinungalingan, tanong natin sa kanila, bakit kailangang sumampalataya kay Kristo Jesus? 원죄 설명이 안 돼요. Hindi nila mapaliwanag ano yung orihinal na kasalanan. 그리스도가 우리를 위해 뭘 하셨으며 지금 그리스도가 지금 뭐라고 말씀하시냐 물어보면 몰라요. Pag tinanong mo sila, ano bang ginawa ni Jesus para sa atin? Ano bang ginagawa niya para sa atin ngayon? Hindi rin nila alam ang sagot. 나중심 상태에 있어요. Sila nasa kalagayan na nakasentro sa sarili. 그러니까 나중심 상태에서 예배 드린다 해봐야 종교 의식이고 형식적인 거예요. Sila nakasentro sa sarili, anumang gawain na pagsamba ang kanilang gawin, ito'y parang ritual na lamang o ito'y kanilang nakasanayan lang na gawin. 다른 종교단체들은 뭐 그럴 수밖에 없기 때문에 이해가 돼요. Makita natin na maraming grupo na ganito yung pinatunguhan nila. 근데 기독교인들이 이렇게 나중심에서 안 벗어나고 예배도 형식적으로 이렇게 드리면요. 하나님의 진노를 불러오고 급기야는 이제 이스라엘의 파멸, 교회의 파멸까지 가져오게 돼요. Makita natin na ang mga Kristiyano, kung sila hindi makalaya sa pagiging nakasentro sa kanilang sarili, at ganito yung pagsamba na kanilang gagawin, sila ay mahuhulog ngayon sa espiritual na kawalang kaalaman at sila ay magiging problema sa simbahan o sa iglesia.
이 종교 의식으로 드리는 이 제사나 예배가 가져오는 것은요, 영적인 무지, 왜 꼭 예수 믿어야 되는지, 그리스도가 무엇인지 모르며 그저 나를 위해서 종교 행위를 행하는 위선적인 삶을 사는 이런 일이 이제 뒤따르는 거예요. Nakita natin na ang patutunguhan nila ay spiritual na kamangmangan at sila ay mapagkunwari o sinungaling sa kanilang buhay Kristiyano. 유다가 일이 되면 어떻게 됩니까? At paano kung tayo maging katulad nito? 교회가 일이 되면 어떻게 돼요? Paano kung manatiling ganito ang mga simbahan? 복음을 말해줘야 되는 이게 복음으로 사는 걸 보여줘야 되는 이 교회가 일이 되면요, 온 세상에 영적 기근이 들이닥치게 되는 거예요. Dapat nilang ipahayag yung ebanghelyo, yung mabuting balita, pero ngayon sa buong mundo ay kumalat na yung spiritual na tagutom. 그래서 아모스 8장 11절로 12절에 보면요, 주 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라고 말씀하셨어요. Kaya nga sa Amos 8, verse 11, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. 오늘 본문 이제 앞쪽에 13절 보세요. 이 백성이 유다가 이 교회에 다니는 이 교인이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 공경하는 것 같은데 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났도다 하고 말씀하셨어요. At may kita natin dito na sinasabi nga na sila ay malapit lang sa Panginoon sa kanilang sinasabi o sa kanilang labi, ngunit ang puso nila ay malayo sa Diyos. 자, 그렇다면 첫 번째로 우리가 붙들어야 될 게 뭐냐? 기독교인들도 나 중심의 죄 가운데 빠지기가 쉬워요. Sa unang punto nating mensahe, napakadali sa mga miyembro ng ating mga church na mahulog sa kasalanan na pagiging nakasentro sa sarili. 그래서 계속 강조하는 게 오직 그리스도를 강조하는 거예요. Kaya't lagi nating binibigyang diin tanging si Kristo. 예수 믿는다고 교회 다니는데 삶은 내 맘대로 살아. 그건 오직 예수가 아니에요. Dumadalo ka sa church, nasabi mong nananampalataya ka, pero sa buhay mo, ikay nakasentro sa iyong sarili. 그러니까 그런 풍조가 불신 풍조가 나 중심의 이 삶이 이제 이 되어버린 이 현실 속에서요. 교회에 출석하는 교인들마저 나 중심, 돈 중심 상태에서 살고 있는 사람이 많은 거예요. Kaya't napakarami ng mga tao o mga miyembro ng church na dumadalo sa pagsamba, ngunit sila nakasentro sa sarili, nakasentro sa pera. 주일 예배 참석하고 출석하면서도 한낱 그건 종교의식이고 실제 삶은 내 생각에 옳은 대로 살고 있지 않는가, 이걸 지금 점검해 봐야 돼요. Kaya't dapat nating i-check ang ating mga sarili. Kahit umaattend tayo tuwing linggo sa pagsamba, tayo ba ay nagsasagawa ng pagsamba sa relihiyosong paraan at namumuhay ba tayo sa sariling opinyon natin? 여러분, 주님 말씀 붙들고 묵상하며 사십니까? 내 마음대로 사십니까? At andun ba yung pagbubulay natin sa sinasabi na salita ng Diyos o sa sariling kaisipan tayo nakabase? 지난 주일 예배 때 내게 주신 말씀 제목과 요절 정도 지금도 기억이 되십니까? 안 되십니까? Yung title ba ng message nyo nung Sunday, yung key verse ba nito ay natandaan mo hanggang ngayon o hindi? 안 된다면요, 거의 내 생각대로 내 마음대로 살았다고 볼 수밖에 없어요. Kung hindi mo to naalala, ibig sabihin, ang kalagayan mo nakasentro ka pa rin sa sariling kaisipan mo, sarili mo. 근데 말씀 붙들고 살았다면요, 그 말씀 붙들고 주님 바라보며 이렇게 살았더니 이런 응답이 왔다. 이게 내게 딱 잡히는 거예요. Ngunit kung pinangawakan mo yung salita ng Diyos at ito yung binubulay mo, darating yung sagot sa'yo na makikita mo. 이제 이게 안 된다면요, 여러분 지금이라도 속히 회개하고 그리스도 안으로, 구원의 방주 되신 그리스도 안으로 들어와야 됩니다. At kung nakita mo sarili mo na hindi ka pa ganito, ikay agad na magsisi at pumasok ka na sa arka ng kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. 그래서 오직 나를 빨리 버리시고 오직 그리스도만 붙들어야 돼요. At yung sarili natin ay iwaksi, tapon na natin, si Kristo na ang ating paghariin. 하나님 우리의 마음 생각 그 깊은 것이라도 다 아십니다.
Alam ng Panginoon yung malalim na laman ng isipan at puso natin. 우리의 머리카락 하나까지라도 헤아리고 계시다고 말씀하셔요. Sinabi nga rin ng salita niya kahit yung bilang ng hibla nating buhay kaya niyang bilangin. 근데 우리가 이 하나님을 썩이고 나중심의 죄 가운데 살 수 있겠습니까? At ang Diyos ba na ito ay kaya nating dayain at mamuhay tayo sa ating makasariling kasalanan? 유다나 우리 이제 믿는 사람들이 워낙 이해가 안 되니까 하나님께서는 오늘 본문에서요 토기장이와 그 토기에 관해서 말씀하세요. Makita natin sa ating tekstong binasa dahil alam ng Diyos yung laman ng isipan at plano ng tao at inialitulad niya ito sa isang magpapalayo. 토기장은 진흙을 모아서 그걸 물에 붓고 이제 이겨가지고 토기를 빚고 근데 거기에 이 굽고 이 과정 속에서 그릇을 만들어 나갑니다. Makita natin ng isang magpapalayo, kukuha siya ng lupa at ito ihuhugisin niya para maging sisidlan. 그러면 이제 하나님이 바로 그 토기장이와 같으신 분이요 우리는 그 흙이나 토기에 속한다 그 말이에요. Sabihin, ang Diyos ang siyang gumawa ng sisidlan na yun, siya yung magpapalak. At tayo naman yung ginawang sisidlan, yari sa putik. 근데 토기장인 하나님이 나를 만드시는데 그 하나님께 하나님 나를 왜 이렇게 작은 그릇으로 만듭니까? 하고 항의할 수 있어요? At sa Diyos na lumikha sa atin, maaari ba tayong magreklamo? Bakit napakaliit ko namang palayok na ginawa mo, Panginoon? 그래요. 소 밥그릇 만들려면 크게 만들어야 되겠지만은 귀한 밥그릇 만들려면 좀 작게 만들어야 되겠죠. At kung ikaw ay para sa sidlan ng pagkain, maaaring yan yung hugis mo o yung laki mo. Ngunit kung ikaw ay mamahalin o mahalaga, ikay maliit lamang. 우리는 하나님의 생각과 계획을 잘 이해할 수 없어요. Sa sariling kaisipan natin, hindi natin maaaring maunawaan ang Diyos. 그러나 한 가지 분명한 것은 하나님은 나를 가장 사랑하시고 나를 중심으로 모든 것을 이루어 나가세요. Pero isang tiyak na bagay, iniibig tayo ng Diyos at ang lahat ng bagay may kontrol siya sa atin. 근데 예수 그리스도를 구주로 모시고 믿는다는 교인들이요. 하나님 썩이고 나 중심의 제약 속에서 내가 하나님 제 마음대로 산다면 어떻게 되겠습니까? Ngunit paano kung ang isang mananampalataya o miyembro ng church sinasabi na naniniwala kay Jesu Cristo bilang kanyang tagapagligtas, ngunit dinadaya ang Diyos na namumuhay pa rin nakasentro sa sarili? 그렇게 그건 신앙생활이 아니죠. 종교생활을 하면 화가 임한다 그 말이에요. Hindi ito buhay pananampalataya, ito ay relihiyosong buhay lang at kaawa-awa ito. 그래서 15절에 말씀하시잖아요. 믿는다 하면서도 내 생각대로 사는 자들은 화가 있을 것이라고 말씀하세요. Kaya sabi sa talatang 15 na kaawa-awa yung mga nagsasabing nananampalataya sila pero sa sarili pa rin nakatuon. 그걸 잘 이해할 수 있도록 하나님은 하나님과 우리 관계를 토기장이와 그릇의 관계로 말씀하시는 거예요. Sinabi nga sa talatang 16, inilitulad yung ugnayan natin sa Diyos na siya yung magpapalayok at tayo naman yung palayok na ginawa niya, hinugis niya. 우리 교인들이 가장 위험한 거예요. 교회에서는 하나님 믿는 것처럼 뭐 할렐루야 찬송도 하고 그러지만 실제 삶의 영역에서는 하나님 의식하지 않고 내 소견에 오른 대로 내 마음대로 산다 그 말이에요. Ang pinakadelikado sa mga mananampalataya, pag nasa church sila, hallelujah, papuri sa Panginoon, pero sa realidad ng buhay nila, sariling kaisipan, opinion nila yung tama para sa kanila. 이게 유다의 문제였고 오늘날 우리 교인들의 문제일 수 있어요. Ito yung problema noon ng Huda, ito rin yung problema ng kasalukuyang mga churches natin. 자, 그러면 두 번째로요. 하나님은 이제 겸손한 자를 통해서 당신의 구원 사역을 이루어 가세요. At sa ikalawang punto nating mensahe, ginaganap ng Diyos ang gawain ng pagliligtas sa pamamagitan ng mga mapagpakumbabang tao. 자, 시대마다 지역마다 하나님이 남겨놓으신 남은 자들이 있어요. Sa bawat panahon, bawat lugar, andun yung mga remnants o mga nalabi na itinabi ng Panginoon. 예를 들어서 엘리야 당시에 엘리야는 자기 혼자 남은 줄 알았는데 하나님이 말씀하셨어요. 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천을 남겨두었노라. Katulad sa panahon ni Elias, nang iniisip niya na nag-iisa na lang siya, sinabi ng Panginoon na maitinabi siyang 7,000 na mga hindi pa nagsiluhod kay Baal. 세상이 아무리 어려워도 이들은요. 세상을 구원하는 주님의 손과 발이 되어 쓰임 받는 거예요. Gaano man
kahirap ang kalagayan sa mundo, sila magiging mga kamay at paa ng Panginoon na magliligtas sa mundo. 오늘 여러분이 이 말씀을 받으면서 아멘하여 받는 자들은요, 바로 그 남은 자가 되는 거예요. Ang mga tumutugon ng amen sa mensahe na to na kanilang tinatanggap, sila yung mga mananatili. 오늘 17절부터 24절 보세요. 하나님께서는 겸손한 남은 자들을 신실하게 사랑하시며 그들을 통해서 하나님의 구원 사역을 이뤄 나가세요. Sa mga talatang 17 hanggang 24, sinasabi na matapat na iniibig ng Diyos ang mga mapagpakumbaba na mga nalabi at ginaganap niya yung kaligtasan sa kanila. 여기에 대해 이제 이사야는 19절 보세요. 겸손한 자에게 여호와로 말미암아 기쁨이 더한다라고 말씀하세요. At sinasabi nga sa talatang 19, ang mga may mababang kalooban muling liligaya sila sa piling ni Yahweh. 이 겸손한 자란 무슨 말입니까? 창조주 하나님과 피조물인 나 사이에서의 겸손이에요. Ano ibig sabihin ng pagpapakumbaba na ito sa pagitan natin at ng Diyos na siya ang ating manlilikha at tayo naman ang kanyang nilikha? 여러분이 더 쉽게 이해하려면 이제 이 나를 낳으신 엄마와 어린 아이와의 관계 속에서 어린 아이가 엄마를 바라보는 이게 겸손이에요. Kahalintulad ng isang sanggol na siya ay umaasa at nakatingin sa kanyang ina, sa kanyang nanay, katulad nito yung may mababang kalooban. 그래서 하나님 나라는 어린 아이가 자기 엄마를 의지하는 것처럼 하나님을 절대적으로 의지하는 겸손한 자들을 통해서 일이 되어져요. Sa pamamagitan ng mga may mababang kalooban, sa harapan ng Panginoon, katulad ng isang sanggol na nakadepende sa nanay niya, ganito rin yung nais ng Diyos sa atin. 그래서 하나님께서는 이제 남아있는 이 겸손한 자들을 보시고 이스라엘의 패역에도 불구하고 궁극적으로 이스라엘을 회복시키신다고 말씀하셨어요. Sinasabi nga, napapanumbalikin ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng mga may mababang kalooban na ito. 그게 22절로 24절의 내용이지요. Ito yung nilalaman ng mga talatang 22 hanggang 24. 그래서 이사야는 이제 예루살렘의 절망적인 상황 속에서도 하나님께서 구원의 역사를 이루어 나갈 것을 지금 말씀하세요. Kaya sinasabi nga na patuloy na ginaganap ng Diyos ang gawain ng pagliligtas. 이를 이제 백세에 낳은 독자 이삭도 하나님이 번제로 바치라고 그러니까요. 이제 이 아브라함이 즉시 그날 이 새벽에 일어나서 이삭을 데리고 번제로 드리러 사흘길을 출발했습니다. Maging na hiniling ng Diyos kay Abraham na ialay niya, ihandog ang kanyang anak na pinanganak ng 100 taong gulang na siya, ay agad na gumising siya kinabukasan ng maaga at dinala ito. 왜 그런지 이해는 안 되지만 하나님이 명하신 말씀을 그대로 붙들고 순종하면 최고의 축복이 온다는 걸 아브라함이 알아요. Hindi man niya maunawaan bakit hiniling yun ng Diyos sa kanya, sumunod siya ay sa sinabi ng Panginoon at alam niya na dakilang pagpapala ang ibibigay sa kanya ng Diyos. 하나님은 그런 아브라함이 될 때까지 기다리신 거예요. At hanggang doon ay naghintay siya. 자, 야곱도 보세요. 야곱도 언약의 자녀인데 잔머리를 많이 썼어요. Maging si Jacob na anak ng tipan ay marami ring katigasan ng ulo ang kanyang pinairal sa maraming pagkakataon. 결국 외삼촌 집에서 많은 재산을 모아가지고 나오는데 형 에서가 400명을 끌고 온다는 얘기를 듣고 오직 하나님만 바라보며 야복강 둑에서 기도했어요. Nakita natin nang dumami na ang kanyang mga ari-arian sa ilalim ng kanyang tiyuhin na si Laban at nang magbabalik na siya, may 400 mga kawal ang kanyang kapatid na si Esau at tumingin lamang siya sa Panginoon kaya't nagpunta siya doon manalangin sa ilog ng Jabok. 그래서 하나님은 하나님만 바라보게 된 야곱을 향해서요. 이제는 너 이름 바꿔라. 야곱이라 말고 이스라엘이라 하라 하시면서 그때부터 야곱을 쓰셨어요. Kaya nga si Jacob hanggang sa tagpo na iyon na tumingin lang siya sa Panginoon ay binago ang kanyang pangalan na naging Israel ito. 우리가 어떤 자리에 있어야 복된 자리요 하나님께 쓰임받을 자리에 든다는 사실을 여러분 쉽게 이해하시기를 바랍니다. At ay madaling unawain natin na saan man tayong lugar naroroon, ito'y pinakapinagpala at ay gagamitin ng Panginoon. 예, 하나님께서는 겸손한 자를 통해서 일을 하세요. Ito Diyos ay kumikilo sa pamamagitan ng mga may mapagpakumbabang kalooban. 아무리 똑똑하고 힘 있는 사람이라 할지라도 나는 그런 사람들 별로 안 좋아해요.
이제 아무것도 하지 못하는 내 손녀가요. 그냥 나만 바라보고 즐거워하고 그런 게 그애 돌보면서도 기쁘고 즐거워요. Gaano ka man katalino o kalakas, hindi nang kalulugod, ngunit katulad nung apo ko na wala man siyang maaring ginagawa na anumang bagay, pero pag inalagaan ko siya, ay masaya ako. 하나님과 우리 사이는 사랑의 관계입니다. Ang ugnayan natin sa Diyos ay ugnayan ng pag-ibig. 하나님이 나를 지으셨고 나를 구원하셨습니다. Nilikha tayo ng Diyos at tayo ay iniligtas niya. 나는 하나님께 이 지으심 받음을 받았으며 구원의 축복도 받았어요. Ako ay nilikha ng Diyos at tinanggap ko ang pagpapala ng pagliligtas niya. 그러면 나는 하나님만 바라보면 되는 거예요. Kaya lang ako na tumingin sa Panginoon lang. 하나님만 기뻐하면 되는 거예요. At magalak lang ako sa Panginoon. 그런데 안 돌아가는 머리 여월 돌리면서 아직도 내 맘대로 내 뜻대로 내 생각대로 돌리면요. 하나님이 제일 싫어하는 거예요. 화가 임하는 거예요. Pero kung nakatuon tayo sa sariling kaisipan natin, sariling plano natin, opinion natin, makikita natin na andun na tayo kaawa-awa sa harap ng Diyos. Andun ang puot niya sa atin. 그러면 세 번째로 나를 지으사 현재 이곳에 보내신 하나님의 목적이 무엇인가를 우리가 알아보십시다. Sa pangatlong mensahe, alamin natin ano ba yung layunin na tayo nilikha ng Diyos at tayo ay pinadala niya kung saan tayo naroroon. 나를 향하신 하나님의 근본 목적은요. 이사야 43장 21절입니다. Kita natin ito sa Isaiah chapter 43 verse 21. 그런데 잊어버릴 수도 없도록요. 432 아니에요. Para hindi natin to makalimutan yung numbers nito 4321. 이 백성은 하나님은 내가 나를 위해 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라. Sabi doon, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. 하나님께서는 나로 인하여 행복하십니다. Nakita natin na andun yung kagalakan ng Panginoon sa atin. 나도 하나님으로 인하여 행복한 사랑의 관계가 하나님과 우리 사이의 본질이에요. Nakita natin na ito yung pinaka-nilalaman ng ating ugnayan sa Diyos. 그러면 이제 피조물인 우리가 창조주 하나님의 이 어마어마한 뜻을 충분히 이해할 수는 없어요. Hindi man natin ganap na maunawaan ito, yung kalooban ng Diyos na lumikha sa atin. 어린 아이가 나를 낳고 지금 키워주고 있는 엄마의 뜻을 다 이해할 수 없잖아요. Diba, katulad ng mga bata, hindi man nila ganap na maintindihan ano ba yung kalooban ng kanilang mga nanay para sa kanila. 그런 어린 아이는 엄마의 사랑 안에서 그 사랑 받으며 엄마를 기뻐하며 사는 거예요. Masaya lang sila na mamuhay na andun yung pagmamahal ng kanilang magulang sa kanila. 우리도 하나님의 뜻을 다 이해할 수 없을지라도 하나님 안에 나 있고 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 그 사실을 믿고 누리며 사는 거예요. Hindi ko ganap na maunawaan ano yung kalooban ng Panginoon, ngunit manatili lang ako sa Kanya at maranasan ko yung kagalakan ng pag-ibig ng Diyos. 그러면서 내 주변에 있는 다른 사람들에게 나와 같은 사람들에게 이 하나님의 사랑을 전해주며 사는 거예요. At mamuhay ka na ganun din iakay mo yung ibang mga tao na sila rin pumasok sa pag-ibig ng Diyos katulad mo. 히브리서 13장 8절에 보면요. 나를 향하신 하나님의 사랑을 보여주신 주 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 하나님이라고 말씀하셨어요. Sabi rin sa Hebreo 13:8, na si Jesucristo siya yung noon, siya rin ngayon, at magpakailanman. 우리를 구원하시고 우리를 지으시고 우리를 붙드신 하나님은요. 영원 전부터 우리 각 사람을 애정하시고 구원하셨고 영원토록 사랑으로 붙들어 주시는 거예요. Nakita natin na ang Panginoon siya ay patuloy na nangahawak sa atin at umiibig sa atin at hanggang sa magpawalang hanggan. 세상에서 우리의 삶 속에요. 어렵고 힘들 때가 있지요. 왜 이게 찾아오는지 이해 안 될 때가 많을 거예요. Maraming pagkakataong dumarating yung kahirapan sa atin at marami ring pagkakataong minsan hindi natin maunawaan kung bakit dumarating ito. 우연히 오는 건 없어요. Walang bagay na nagkataon. 그 모든 것은 하나님이 나를 위해 필요한 것으로 허용하십니다. Lahat ng bagay pinahihintulot ng Diyos dahil kailangan mo ito. 그러면 하나님께 집중하고 말씀 붙들고 이제 이 언약의 여정을 가면 돼요. Umuon ka lang sa Panginoon at patuloy ka doon sa lakbayin sa tipan. 토기장이가 나를 물 개어서 이기고 치고 이게 그릇 형태를 만들어가고 또 불 가운데 넣기도 하고 그럽니다.
Kung ang magpapalayok, andun yung paghubog niya sa iyo, minsan ipapadaan ka niya sa apoy. 로마서 8장 28절 찾아보세요. 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루시고 우리를 정금같이 만드신다고 말씀하셨어요. Makikita natin sa Roma 8:28 na sinasabi nun na sa lahat ng bagay, ang Panginoon ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. 이게 토기장이가 그릇을 만드는 과정과 비슷한 거예요. Kahalintulad ito ng proseso ng paggawa ng palayok. 그러면 결론적으로요. 택한 백성들에게도 화가 임하는 이유가 여러분 딱 붙들어지시기를 바랍니다. Sa ating konklusyon, panghawakan natin yung kadahilanan na dumating ngayon ang pagiging kahabag-habag na kalalagayan sa bayang pinili ng Diyos. 오늘 본문 15절 16절 보세요. 하나님께서는 유다 백성들에게 화가 있을 것이라고 말씀하셨어요. Sinasabi sa mga talatang 15 hanggang 16 ang mga kadahilanan nito. 그 첫째 이유는 유다 백성들이 자기 일을요. 나중심되어 하나님 배제시키고 하나님 몰래 어두운 데서 행하고 있었기에 화가 임한다고 말이에요. Ang unang dahilan na andun yung pagkagalit ng Diyos sa kanila, sinasabi nila na sila ay magtatago sa Panginoon, doon sila sa gitna ng dilim upang walang makakita sa kanila. 본래 아담 보세요. 언약 깨버리고 언약 놓치고 이제는 이 무화과나무 잎으로 치마를 하고 뭐 그 못난 모습으로 나무 뒤에 숨었어요. 그게 이제 인간의 모습이에요. Katulad din ng ginawa noon ni Adan na siya'y nagtago sa Diyos at tinakpan niyang kahubaran niya ng dahon ng puno ng igos. 하나님이 나를 불러서 왜 이 원죄가 무엇이며 너의 문제가 무엇임을 깨닫게 하고 그리스도로 모든 문제 해결하시고 우리를 그리스도로 옷 입혔어요. Sa pagtawag ng Panginoon sa kanya, ay ipinalam sa kanya ano yung orihinal na kasalanan at bakit si Kristo yung kailangan niyang isuot. 그러면 그리스도 안에서 그리스도의 사람으로 살면 되는 거예요. At dapat lang siya na mamuhay bilang tauhan ni Kristo. 근데 또 이 나무 뒤에 숨고 또 다른 것으로 치마를 하고 몰래 어두운 데서 행하고 그러면요. 마귀에게 잡히고 화가 임하게 돼 있어요. Kung siya ay patuloy na magtatago dun sa kadiliman, magtatago sa likod ng puno at gagamit ng mga ibang paraan para takpan ang kanyang sarili, andun ang pagdaya ng diablo at pagtali sa kanya. 우리는 아담과 함께 하나님의 형상을 놓쳤으나 이제는 그리스도의 형상으로 회복되었어요. Kita natin na hindi man tayo katulad ng huta, tayo ay napanumbalik na ngayon kay Kristo. 그러면 하나님과 상관없는 일을 하게 되면요. 하나님께 반역이 되는 거예요. Ngunit kung ang mga bagay na walang ugnayan o kinalaman sa Diyos ang ginagawa mo, ikaw ay nagre-rebelde laban sa Kanya. 매주일 예배 때 주시는 말씀과 상관이 없는 일을 하게 되면 하나님께 반역이 되며 마귀와 지옥 권세에 묶이게 돼요. Mga bagay na walang kinalaman sa mensahe na binigay ng Diyos sa iyo, sa iyong pagsamba, ay doon ka tatalian ng diablo at dadayain. 유다 백성들이 하나님의 일을 생각하지 않고 그렇게 살고 있었어요. Katulad ng mga taga-Huda, hindi nila iniisip ano ba yung gawain ng Diyos. 그들은 입술로는 하나님께 가까운 척하고 있었어요. Sa salita, nagkukunwari silang malapit sa Diyos. 그들의 마음은 하나님에서 멀리 떠나 있었어요. Ngunit ang puso nila ay malayo sa Diyos. 자기 일은 어두운 데서 나무 뒤에 숨어서 행하고 있었어요. Ang kanilang mga gawain ay ginagawa nila sa likod ng puno o dun sa kadiliman. 내 마음대로 행하고 있었죠. Ginagawa nila yung sarili nilang kagustuhan. 그러면서 심지어 하나님이 아이고 우리 일을 알겠냐 하고 모르고 계신다고 생각하고 있어요. Na kanilang iniisip na makapagtatago sila sa Diyos. 하나님이 나를 지으신 것도 인정하지 않고 하나님이 전지전능하심도 인정하지 않는 행위예요. Ito'y gawain ng hindi pagkilala sa kapangyarihan o sa kaalaman ng Diyos. 그건 불신자들의 행위지요. Ito yung gawain ng mga hindi mananampalataya. 불신자로 살면 괜찮을 수 있어요. Ayos lang kung hindi ka mananampalataya. 근데 불신자로 살면서 교회를 자꾸 왔다 갔다 해. Pero sisabing mananampalataya ka at pabalik-balik ka sa church, 그러면 세상 임금에게서도 뺨 맞고 하나님께로서도 정신 차리라고 뺨 맞아요. sa gayon, ikaw ay papasakitan ng diablo, ganun din naman papaluin ka ng Panginoon. 이게 사실은 16절에 보면요. 그들은 전지전능하신 창조주 하나님을 사실은 부인하고 사는 거예요. Sa talatang 16, sinasabi doon na kanilang ang itinatakwil yung katotohanan na ang Diyos ay may alam sa lahat ng bagay o makapangyarihang 그러면 이제 manlilikha. 16절처럼
하나님이 나를 지었어. 에이, 무슨 소리. 뭐 내가 우연히 생긴 거고 아버지가 날 낳고 예, 이렇게 불신자의 생각 속으로 굳혀져 있어요. Na ang kaisipan nila katulad ng mga hindi mananampalataya na, huwag niyo sabihin, ginawa ba ako ng Diyos? Ako'y galing sa tatay ko. 이러면 화가 임할 수밖에 없죠. Makita natin na andun yung pagkapuot ng Diyos sa kanila at kaawa-awa kanilang kalalagayan. 이 말씀을 듣고 있는 여러분 앞으로도 그렇게 사실 겁니까? Ay pagpapatuloy ba tayo sa ganitong buhay? 오직 그리스도 붙으세요. Tanging si Kristo ang panghawakan niyo. 하나님이 나를 사랑하세요. Mahal ka ng Panginoon. 그리스도로 내 모든 문제를 해결하셨어요. At nilutas na ni Kristo ang lahat ng iyong 그럼 problema. 나를 단 1초라도 놓치지 않으시고 항상 함께 하시기 위해서 내 안에 오셨어요. Yung walang isa segundo pinabayaan ka ng Diyos, laging nandiyan siya sa'yo at kasama mo. 마태복음 28장 20절에 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Sa Mateo 28:20, sinasabi doon na siya ay laging kasama natin hanggang sa dulo ng daigdig. 그럼 그리스도 안에서 살면 돼요. Kaya't mamuhay ka lang sa loob ni Kristo. 하나님 앞에서 사는 거예요. Mamuhay ka sa harap ng Diyos. 언약 붙들고 사는 거예요. Mamuhay kang pinangahawakan ng tipan ng Diyos. 이게 꼬람데오의 삶이요 언약의 백성의 삶이에요. Ito yung buhay ng bayan ng Diyos at buhay ng Coramdeo. 그러기에 하나님께서는 이사야 선지자를 통해서요 유다 백성들에게 너희의 패역함이 심하다고 말씀하신 거예요. Kaya nga sa pamagitan ni Propeta Isaias, isinabi sa bayan ng Huda na napakatindi ng inyong rebelyon. 그래 16절에 잘 이해하기 쉽도록 말씀하시면서 너희가 잘못되어도 심히 잘못됐다. Ganun din naman sa talatang 16, sinasabi niya na matindi ang inyong kamalian. 이게 지금 유다 백성들에게만 말씀하신 게 아니고 오늘 우리에게 하시는 말씀이에요. Pero hindi lang to mensahe para sa mga taga-Huda, ito yung mensahe para sa mga Kristiyano ngayon. 진정 하나님께서는 우리가 말씀이고 나발이고 내 마음대로 살고 있으면서 믿는 척하는 욕을 모르실까요? Ano nga ba yung mga ginagawa nating bagay na kung saan tayo ay tama sa sarili natin at hindi natin kinikilala ang Diyos? 가끔 빵이노 주여 부르면서요. 삶으로는 하나님의 존재를 부인하면서 살아가는 건 아주 잘못된 일이에요. Paminsan-minsan tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon, pero sa buhay mo hindi mo kinikilala na totoong andyan ang Diyos. Ito yung tinatawag natin na malaking kamalian. 하나님께서는 다 알고 다 보고 계십니다. Alam ng Panginoon ang lahat at nakatingin siya sa lahat. 예수 그리스도로 오셔서 우리의 모든 문제를 해결하셨습니다. Ang Panginoon Kristo ay nilutas ng lahat ng ating problema. 지금도 성령으로 우리가 항상 함께 계십니다. At maging ngayon, ang banal na Espiritu ay kasama natin. 그럼 우리는 주 예수 그리스도께 모든 관심을 고정시키고 주시는 말씀 붙드시기를 바랍니다. Kaya sa Panginoon Kristo mo lang ituon ang iyong pag-iisip at humawak ka sa kanyang mga salita. 그러면서 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 이름으로 하고 주님과 함께 모든 것을 행하는 거예요. Kumain ka man o uminom, anumang gawin mo ito sa pangalan ng Panginoon. 주님의 사랑을 매일매일 누리고 증거하며 귀하고 복된 삶을 사시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway maging pinagpala kayo, maranasan niyo lagi ang kagalakan na kasama ang Panginoon sa bawat araw. 기도하십시다. Amen. Tayo po yung manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 유다에게 화가 임하는 이유를 우리에게 말씀하셨습니다. Ngayon po yung sinabi niyo sa amin ng dahilan bakit kaawa-awa ang nangyari sa Huda. 마찬가지로 믿는다 하면서 교회에 나오는 우리에게 임하는 우리의 화가 임하는 이유를 알게 하심을 감사합니다. Salamat po at pinaalam niyo rin sa amin na aming kalalagayan na kami rin ay kaawa-awa kung kami dumadalo sa church ngunit nakatuon kami sa sarili namin. 그 임한 화를 감사함으로 받되 이제는 회개하고 오직 예수 그리스도로 결론 내게 하옵소서. At naway mapanumbalik aming pasasalamat at kami mapanumbalik sa Panginoon si Kristo. 매 주일 예배를 통해서 저희에게 주시는 하나님의 말씀을 오직으로 붙들고 언약의 여정을 가게 하옵소서. Naway natatanging panghawakan namin ang mga mensahe na binibigay niyo po sa amin kada linggo at kami lumakad patuloy sa lakbayan sa tipan. 그리하여 불신앙에 빠진 이 세상 많은 사람들에게 그리스도의 증인으로 서는 저희들 되게 하옵소서.
At sa maraming tao na hulog sa kawalan ng pananampalataya sa mundo na ito, gawin niyo po kaming mga patotoo sa kanila. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. 아멘. Amen.